Sige po, ready po natin yung Bible natin ngayon. Ah, Pag-usapan po natin ang Book of Acts, chapter 13 chapter 13 to chapter 14. So dalawang chapter ito. Pero bago 'yon, familiar ba kayo dun sa word na padayon? Alam ko nabanggit na dito sa preaching 'yon before. Pero naalala niyo po ba yung meaning? Or familiar naman kayo, no? Yung padayon word, it comes from Cebuano word. And madalas itong gamitin sa mga graduation, sa pagbibigay-pugay pag graduate sila. Pag natapos nila or nakamit nila yung mga karangalan. Pero paghahanda rin daw yun. Kaya paghahanda rin yun, yung word na yun, parang tinutukoy niya, paghahanda rin yun para sa susunod nilang mission or kabanata ng buhay nila. And ang other meaning din ng padayon is to continue, magpatuloy, ganun siya. So alam niyo po ba, same siya with our salvation, no? Isang karangalan na tawagin tayong anak ng Panginoon, anak ng Diyos. Amen po ba? Isang karangalan 'yun. Pero alam niyo po ba, hindi lang natatapos doon. Siyempre, tinawag tayo ng Panginoon. Hindi lang natatapos doon. At sa salvation, hinahanda rin tayo para sa susunod nating mission. Okay? And like what I said, no, sa salvation, hindi lang tayo natatapos doon. That's why meron pang plano ang Diyos sa atin na itinatalaga. We are here to be trained. So, sinasabi dito na hindi lang tayo dito every Sunday, ma-attend, nakikinig. May plano sa atin ng Panginoon. May papagawa siya sa atin. And we have to be ready on that mission. That's why, alam nyo yun, we have different mission. No? We have different mission sa Panginoon. But every one of us ay tinawag para sa mission. Kaya yung title natin ngayon, tinawag para sa mission. So, ayan, tinawag para sa mission. And, naalala nyo ba, yung, nasa ano pa rin tayo, mission-hearted na series. And last time, si Pastor Jim ang nagano sa atin ng Book of Acts ng part 1. Kung sa mga series na may season 1, dito naman meron tayong season 2 na. Ito na yung part 2 ng Book of Acts. So, napag-usapan natin doon, no, sa part 1 kung paano nag-start talaga. Kasi yung Book of Acts, continuation siya ng Book of Luke, ng Luke, no? Yung kung paano si Jesus bumaba sa lupa at nagbahagi siya ng salita kasama yung mga disciples niya. Ito naman yung continuation kung paano yung mga disciples ni Jesus, paano nila ikinalat sa buong mundo yung salita ng Panginoon. And, ayun, just to review lang, next slide tayo. Ayan, so, just to review lang, no, yung part 1 natin, from Jerusalem, pumunta sila sa Maria, Caesarea, hanggang sa mapunta sila sa Damascus. Okay, ngayon naman, napunta na sila ngayon sa Antioch. Kasi, dito yung part yung last ng part 1 natin, mapapansin natin doon na inuusig na talaga lahat ng mga Kristiyano, no? Lahat ng disciple, pinapatay na talaga sila doon sa part ng Jerusalem. Kaya napunta na sila sa Antioch. And makikita natin dito, naalala nyo pa si Pablo, si Saul, naalala nyo pa? Ito yung mga panahon na siya pa yung naglilid para patayin yung mga Kristiyano, no? And naabutan din natin sa part 1 na yon na binulag siya at ginamit siya ng Panginoon para sa magandang misyon, no? And dito, mapupunta tayo sa next na map. Next po. Ayan, nasa Antioch na tayo. Dito na tayo magi-start para pag-usapan yung next topic. And kaso pag napansin niyo siya, medyo ma-appreciate niyo ba yung galaw ng Panginoon pag ganito. Pero sige nga, next slide pa. Meron ako gusto ipakita, no? Mas ma-appreciate natin kung paano talaga
nag-move yung galaw ng yung salita ng Panginoon, paano talaga nag-spread siya. Ganito ka grabe yung ginawa ng mga disciples ng Lord. Imagine sa ito real map na natin to ngayon this day. Ito yung ganito yung layo ng nilakbay nila para lang makapunta sa ibang lugar, para mag-mission, para ibahagi yung salita ng Panginoon. Di ba titingnan pa lang natin, nakaka-amaze na talaga kung paano nag-start na kumalat hanggang dito sa atin na yung salita ng Panginoon. No? So, actually yan, naka-base pa nga yung oras, 9 hours yan. Naka-base pa yan sa transportation sa pag nakasakay ka na sa sasakyan. Pero sila, may transportation ba ng panahon na yun, di ba? So, mga ilang days ka nila nilalakbay yung bawat lugar, bawat city para lang makapag-mission doon. No? Gano'n kaya sila kasipag at kahanda para gawin yung mission ng Panginoon. And next slide. No, yan. So ngayon, pag-aaralan naman natin, babasahin natin yung chapter 13 to 14 kung paano yung first mission ni Paul. Ito yung first mission ni Paul, kung paano siya nag-travel. Ayan, makikita natin yung arrow dyan. Iisa-isay natin ngayon yan. Kaya i-ready natin yung Bible natin, no? I-prepare natin. If wala kayong Bible, wala sa phone, meron tayo ditong Bible. Alam ko meron dito. And pwede tayong, nasa taas ata yung Bible. If wala kayo, kasi mahalaga talaga na mabasa natin. Kasi hindi ko ilalagay po dito. Wala po nakalagay ng mga verses dyan. Babasahin po talaga natin siya. Okay. So, start na tayo. So, places of Paul's first missionary journey, no? Let's open Book of Acts chapter 13 verse 1 to 5, no? Doon tayo mag-i-start. Okay. Basahin natin. Sabi dito, doon sa Antioch ay may mga propeta at mga tagapagturo na miyembro ng iglesia. Sila ay sina Barnabe, Simeon, na tinawag na Negro, Lucius na taga Cyrene, Manaen na kababata ni Gobernador Herodes, at si Saulo. Habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu sa kanila, italaga ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo, dahil may ipapagawa ako sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, pinatungan nila si Bernabe at Saulo ng kanilang mga kamay at pinalis na sila. At yun, verse 4, kaya pumunta sina Bernabe at Saulo sa Seleucia ayon sa sinabi ng Banal na Espiritu. Mula roon, naglayag sila patungo sa isla ng Cyprus. Pagdating nila roon sa bayan ng Salamis, nangaral sila ng salita ng Diyos sa mga sambahan ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan Marcos at tumulong siya sa kanilang gawain. Ayan, so from Antioch, no? Nag-travel sila, isang island siya ng Cyprus. Pumunta sila ng Salamis at doon sila nagbahagi ng salita ng Diyos. So, ano yung mapapansin natin dito sa unang sa 1 to verse 5, no? Makikita natin dito na ilan yung pangalan na nabanggit dito? No? Ilan yung pangalan? Nandito sina Simeon, sino pa? Barnabas, Lucius, Manaem, Saul, at sino yung uling binanggit? John Mark, no? And dito makikita na natin sa part na to, no, na nangyayari na yung calling para kay Paul, di ba? Kasi if naaalala nyo, no, balikan lang natin yung sinabi sa kanya ng Panginoon sa chapter 9 verse 15 to 16. Makikita natin doon yung sinabi, kasi di ba yung sa part na yun, binulag si Paul, tapos pinapuntahan siya kay Ananias para galingin yung bulag niya. Kasi may plano ang Panginoon sa kanya na ibahagi. Siya yung mag-start na ibahagi yung salita ng Panginoon sa mas marami pang lugar. At sinabi pa ng Panginoon doon na ipaparanas niya kay Paul kung gaano kahirap sumunod sa Panginoon, no? At dito makikita na natin na mag-i-start na talaga kasi magmi-mission na siya,
Dito may mga iba-iba tayong makikitang madaranasan ni Paul sa pagmi-mission niya. And meron din dito sa sambahan nila sa Antioch. Yan, parang almost ito na yung naging main church nila eh. Nandito na sila nakatayo. Yan na yung sambahan nila. And makikita natin dito na may prophets and teachers, no? So napakahalaga na may mga pastor sa isang sambahan, mahalaga na may mga leaders, pastor na magli-lead para sa mga tao doon, no? Which is dito rin sa church natin napakahalaga na may mga prophets and may mga pastor na and leaders, no? And kaya ang church talaga natin importante na may mga ganun kasi nire-ready tayo para sa mga mission din. Prepare tayo. And without leaders, no, mahirap. Imagine niyo without leaders and pastors sa isang church. Sobrang unorganized niya, 'di ba? Wala siyang basta magulo siya kasi may kanya-kanya kayong wala nagli-lead sa inyo, no? And makikita natin na ba't kaya Cyprus or yung island ng Cyprus yung una nilang pinuntahan. No? Merong ditong sinabi na, alam niyo po, facts lang about kay John Mark. Kaya nila sinama si John Mark doon kasi yun yung lugar nila. Pinsan ni John Mark si Barnabas and yun yung nila, parang syudad nila, yun yung lugar nila. And kaya yun yung inuna nila kasi familiar na sila doon, taga doon sila Barnabas. Kaya yun yung una-una nilang puntaan. And okay, number 2, from Salamis, no? Next naman tayo sa verse 6, no? Basahin natin. Sabi dito sa verse 6, no? Sige, basahin po natin sa Bible natin. Huwag po kayo tumingin sa akin, basahin niyo po yung Bible niyo. Ayan. Inikot nila ang buong isla hanggang sa nakarating sila sa bayan ng Paphos. May nakita sila roon na isang Hudyong salamangkero na nagkukunwaring propeta ng Diyos. Ang pangalan niya ay Bar-Jesus. Kaibigan siya ni Sergius Paulus, ang matalinong gobernador ng islang iyon. Ipinatawag ng gobernador sina Bernabe at Saulo dahil gusto niyang makinig ng salita ng Diyos. Okay. Pero hinadlangan sila ng salamangkerong si Elimas. Ito ang pangalan ni Bar-Jesus. Si Elimas at Bar-Jesus, isa lang po ito. Ito ang pangalan ni Bar-Jesus sa wikang Grego. Ginawa niya ang lahat ng paraan para huwag sumampalataya ang gobernador kay Jesus. Pero si Saulo na tinawag na ding Pablo ay napuspos na espiritu. At tinitigan niya mabuti si Elimas at sinabing, "Anak ka ng dyablo, kalabang ka na lahat ng mabuti. Panay pandararaya, panluloko ang ginagawa mo. Lagi mo na lang binabaliktad ang mga tamang pamamaraan ng Panginoon. Paparusahan ka ngayon ng Panginoon. Mabubulag ka at hindi ka makakita sa loob ng isang araw." Dumidilim ka agad ang paningin ni Elimas at nabulag siya. Pakapakapa siyang naghahagilap ng taong aakay sa kanya. Nang makita ng gobernador ang nangyari kay Elimas, sumampalataya siya at namangha sa mga katurungan tungkol sa Panginoon. Okay. May natutunan po ba tayo doon? Nasa binasa natin. So, una dito, makikita natin na si dating Saul, tinawag na siyang Pablo. Dito na nag-start na magpalitan yung pangalan niya, no? Para hindi tayo malito. Isa lang po yon, si Saul at si Pablo, isa lang po sila. At tinawag siya dito ang Pablo. And sino pa? Meron pa dun isang lalaki, no? Sino dun yung nagpapanggap? Si Elimas, si Bar-Jesus. Alam niyo po ba ang pangalan, ang meaning ng Bar-Jesus? It's called Son of Jesus. Anak po siya ng Hindi po siya anak ni Jesus, ha? Pero yun po yung meaning ng niya. And yung Elimas naman po, ang meaning po nun is magician or sorcerer. Okay? And ano po yung sa tingin nyo mahihahalin tulad sa kwentong ito, no? Sa kwento na to. Ano po yung mahihahalin tulad po kasi natin dito sa kwento na to yung
nagbabahagi sila ng ng salita, tapos may nanggugulo talaga, may part talaga na hindi talaga may iwasan na may hindi na natin papagandahin pa, no? Sinabi talaga dito, Diablo, no? Yun talaga yung binanggit na term, no? May kahit anong gawin mo talaga sa pagbabahagi, meron talaga manggugulo. And may mahalin tulad natin to sa kwento na ni Jesus, yung parable of tares, no? Sa Matthew 13 verse 24 to 30, makikita natin doon yung kwento niya. Sige ba, puntahan lang natin saglit, no? Okay. 24 to 30. Okay. Puntahan lang natin saglit. Basahin natin, no? Ito yung parable na story ni Jesus na mahantulad natin. Gumamit si Jesus ng mga mahalin tulad o mga haga sa lahat ng kanya-kanyang pangaral. Ito yung damo na ito yung sa pagtatanim, yung may masamang damo. If familiar kayo sa stories na yun, hindi na natin basahin pala. Sobrang haba niya. So, ito yung story nun yung sa damo na nagtanim sila nagtanim sila pero may mga tumutubo na masamang damo. Ito yung parang may hahalin tulad natin sa kwento na ito na may mga na doon may magandang salita na. Nag-start na talaga yung magandang salita kasi nandoon na yung mga Hudyo Pinuntahan nila, 'di ba? Yung sa nabanggit natin, may mga Hudyo na doon. So may mga nakarinig na talaga ng salita ng Panginoon doon noon pa. Hindi pa sila pumupunta. May mga nakarinig na. Pero doon sa lugar na yun, meron talaga at merong tumutubong masasamang damo. And nakita natin kung paano yung parusa talaga sa mga ganong tao. Okay, so makikita rin natin dito, no, sobrang smooth lang nung pagbabahagi nila. Napansin nyo ba? In-invite pa sila nung gobernador, no? Sila pa inimbitahan. Sa tingin nyo, pag ganun yung pagmimission, mag-go ba talaga agad tayo? Yung may mag-i-invite kunyari, for example, kay Anthony, may mag-i-invite sa kanya, yung mayor pa natin. Yung mayor ng Quezon City, no? Anthony, puntahan mo nga ako dito sa City Hall. Bahagian mo ako ng salita. Paghahandaan kita ng mga masasarap na pagkain. Ganun, no? Ang smooth lang inibitahan sila, Paul, ng gobernador, no? If ganun yung sa tingin nyo, mag-go na ba agad tayo sa pag-mission? Pero mapapansin natin dito sa mga next pa, kung paano talaga yung matindi. Pero may mga ganong parts sa buhay natin, no, na feeling natin ang smooth lang ng mga nangyayari. Pero eventually, habang tumatagal kasi tayo sa paglilingkod sa Panginoon, alam niyo yun, habang gigil na gigil din tayo sa pagsuserve sa Lord, gigil na gigil din yung kalaban na talunin ka. And next na, sa verse 30 naman, ayan, makikita natin dito. Umalis si Pablo sa Paphos at bumiyahe papuntang Perga na sakop ng Pamphylia. Pagdating nila roon, iniwan na sila ni Juan Marcos at bumalik siya sa Jerusalem. So, ayan. So, nandito na tayo sa next slide. Ayan. From Paphos, pumunta na sila ng Perga. No, tumawid na sila papuntang Perga. So, dito sa verse 13, ano mapapansin nyo dito? No? Napansin nyo yung sinabi dito na umalis si Juan Marcos. Sa tingin nyo, bakit kaya umalis si Juan Marcos? Pero alam nyo, parang matindi yung parang nangyari kasi yung term na ginamit, iniwan na sila. 'Di ba? Iniwan na sila ni Juan Marcos. So parang mayroong alitan, 'di ba? May something sa grupo ni Barnabe, ni Pablo, at ni Juan Marcos. May something, no? Iniwan na sila ni Juan Marcos. Bakit kaya? Pero alam nyo yung mga sinasabi, sinasabi sa base sa mga nag-aaral, maaaring na homesick daw si Juan Marcos, maaaring medyo nagtampo siya, kasi pagkaalam niya, yung pinsan niya yung leader, kasi mapapansin natin, laging huli yung pangalan ni Saul, di ba?
huli yung pagbanggit. Parang ang nagiging leader pa nun sa mission nila, si Barnabas pa. Siya pa yung una nagli-lead sa kanila. Pero eventually, sinabi na dito, Paul and his companions, no? So si Paul at yung mga kasama niya, parang makikita natin dito na si Paul na yung leader. Parang siguro possible na si Juan Marcos na inis siya kasi dapat si Barnabas yung leader natin dito. Bakit ikaw na namumuno? Ganon. Nung pagpunta na nila ng Perga. And maaari din daw na devoted Jew siya, hindi pa rin niya tanggap na ang mission nila ay para sa mga Gentiles. Kasi nung panahon na to, kasi yung paniniwala nila para lang sa mga Hudyo. Para lang sa mga Jews ang magandang balita, hindi para sa lahat. Hindi para sa atin, para lang sa kanila. No, pero dito kasi ang pinapakita ng mission sa kanila ng Panginoon, ibahagi para sa lahat, hindi lang sa mga Jews. So pwedeng si Juan Marcos hindi rin niya matanggap na gano'n, na bakit niyo binabahagi sa iba, sa mga Gentiles, no, sa mga Hentil, bakit niyo binabahagi? And sabi din na parang sinasabi din na yung pupuntahan nila kasi is mas worse pa. Kung naging smooth yung pagpunta nila sa Cyprus, no, ang ganda lang ng pagbabagi nila. Meron lang isang sorcerer doon na magician na parusahan. Pero dito daw sa Perga, mas matindi yung mangyayari sa kanila sa pagmimission. Kaya iniwan na sila. Iniwan na sila ni Juan Marcos. Hindi naging malinaw. No, hindi pa rin naging malinaw. Pero ang sabi pa nga ng iba, ayun, na mas maging mahirap. Pero mababasa kasi natin sa chapter 15, if sa mga susunod pa natin pag-aaralan, mukhang seryoso talaga yung alitan nila ni Paul. Kasi ayaw na siyang kasama, ayaw nang makasama ni Paul sa next mission si Juan Marcos. Kaya sa chapter 15, ang sinama na niya doon, si Timothy. No? Sa chapter 16 naman, ang sinama na niya, sa chapter 16, ang sinama na niya pala, si Timothy, hindi na si John Marcos, si Juan Marcos. Pero, kalaunan naman, naging okay naman din sila. Kasi, tinanggap na siya ni Paul. Makikita natin yan sa 2 Timothy chapter 4, verse 11. Sinabi doon, natin, no? Balikan natin. 2 Timothy chapter 4, verse 11. Ayan. Chapter 4, verse 11. So sinabi doon na si Lucas lang kasama ko, kaya isinama mo na rin si Marcos pagpunta mo rito dahil malaking maitulong niya sa mga gawain ko. So makikita natin dito na okay na sila ni Marcos. Pero ang tanong dito is, sa panahon ngayon, meron ba kayo naranasan na gano'n? Yung nagmi-mission kayo sa Panginoon, may mission kayo para sa Panginoon, may gawain kayo para sa Lord, sa church, kahit dito sa church, may gawain kayo. Tapos, iniwan ka ng kasama mo. Oh, ano mararamdaman nyo pag ganun, no? Ano mararamdaman nyo? Tatanggapin nyo po ba? Dito sa aking malaking... Ayan, dito kasi ang church natin is open naman siya. No? Meron mga panahon talaga na may mga taong natitisod sa church natin. Hindi may iwasan talaga yun. May mga taong napanghihinaan ng loob. Pero, as a member of church, no, we encourage ourselves, dapat na i-welcome pa rin natin yung mga taong gano'n, no? Na wawala, lumulubog, lumilitaw sila, pero open pa rin ang Panginoon para sa kanila. And sana rin tayo, maging open din tayo para sa kanila. Okay. Verse 14 to 52. Ito, medyo mahaba. Okay, sige po, basahin natin sabay-sabay, no? Sina Pablo ay tumuloy sa Antioch na sakop ng Pisidia. Ito po, Antioch pero sa Pisidia siya. Hindi siya dun sa Syria. Sa Pisidia siya. Antioch sa Pisidia. Pagdating ng araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo at naupo roon. May nagbasa mula sa kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta. Pagkatapos, nag-utos ang namumuno sa sambahan na sabihin ito kina Pablo. Mga kapatid, kung may sasabihin kayo na makakapagpalakas loob sa mga tao, sabihin ninyo.
Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan niya ang mga tao na makinig sa kanyang sinabi. Sa kanya. Sinabi niya, mga kapwa ko, mga Israelita, at kayong mga hindi Israelita na sumasamba rin sa Diyos, makinig kayo sa akin. Ang Diyos na sinasamba nating mga Israelita, ang siyang pumili sa ating mga ninuno. Pinadami niya sila noong nasa Egypto pa sila nakatira. At sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, tinulungan niya sila para makaalis sa Egypto sa loob ng 40 na taon. Pinagtiyagaan niya sila roon sa disyerto. Pagkatapos nilipol niya ang mga 7 bansa sa Kanaan at ibinigay niya ang mga lupain ng mga ito sa ating mga ninuno. Lahat ng ito ay ginawa ng Diyos sa loob ng 500 taon. Pagkatapos binigyan niya ng mga taong namuno sa kanila hanggang sa panahon ni Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay nila sa kanila ang Diyos si Saul, na anak ni Kish, na mula sa lahi ni Benjamin. Naghari si Saul sa loob ng 70 taon. Nang alisin ng Diyos si Saul, ipinalit niya si David bilang hari. Ito ang sinabi ng Diyos. Nagustuhan ko si David na anak ni Jesse. Sundin niya ang lahat ng iuutos ko sa kanya. Sinabi pa ni Pablo sa mga tao, sa angkan ni David nagmula si Jesus, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa Israel. Bago pa magsimula si Jesus sa kanyang gawain, nangaral si Juan sa lahat ng Israelita na dapat nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo. At nang malapit nang matapos si Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, marahil iniisip ninyong ako na ang inyong hinihintay. Hindi po ako yon. Pinauna lang ako, susunod siya sa akin at katunayan hindi ako karapat-dapat man lang maging alipin niya. Mga kapatid na mula sa lahi ni Abraham at mga Hudyo na sumasamba rin sa Diyos, tayo ang pinadalahan ng Diyos ng magandang balita tungkol sa kaligtasan. Pero ang Hudyong nakatira sa Jerusalem at ang kanilang mga pinuno ay hindi kumikilala kay Jesus bilang tagapagligtas. Hindi rin nauunawaan ang sinasabi ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pagmamahinga. Pero sila na rin ang tumupad sa mga pinahayag ng mga propeta nang hatulan nila si Jesus ng kamatayan. Kahit wala silang matibay na ebidensya para patayin siya, hiniling pa rin nila kay Pilato na ipapatay si Jesus. Nang magawa nila ang lahat ng sinabi ng kasulatan ng mangyari kay Jesus, kinuha nila siya sa krus at inilibing, pero muli siyang binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw, nagpakita siya sa mga tao sumama sa kanya nang umalis siya sa Galilea, papuntang Jerusalem. Ang mga taong iyon, ang siya rin nangaral ngayon sa mga Israelita tungkol kay Jesus. At narito kami ngayon upang ipahayag sa inyo ang magandang balita na ipinangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na tinupad niya ngayon sa ating nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 Salmo. Ikaw ang aking anak at ipapakita ko ngayon na ako ang iyong ama. Ipinangako na noon ng Diyos na bubuhayin niya si Jesus at ang kanyang katawan ay hindi mabubulok dahil sa sinabi niya. So makikita natin dito, ito Book of Psalms to, pero nakikita nyo na yung New Testament na-oversee na noon pa, sa Old Testament pa lang. At sinabi pa sa isa pang salmo, hindi ka papayag na mabulok ang katawan ng iyong tapat na lingkod. Hindi si David ang tinutukoy dito dahil nang matapos ni David ang pinagawa sa kanya ng Diyos nang maglingkod sa kanyang henerasyon, namatay siya at inilibing sa tabi ng kanyang mga ninuno at ang kanyang katawan ay nabulok. Ngunit si Jesus na muling binuhay ng Diyos, hindi nabulok. Kaya mga kapatid, dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ni Jesus
ay ipinahayag namin sa inyo ang balitang patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga ginagawa. Okay. Ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay itinuri ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng tagapagsunod sa kautusan ni Moises. Kaya mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Alam niyo yung sinabi dito na hindi magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Alam niyo ba yung kautusan na yun, yung Ten Commandments, no? So hindi na yun, no? Sa panahon na ngayon na pag nagtiwala ka sa Panginoon, yun na yun eh. Isa na nga lang yung pinapagawa sa atin. Hindi pa natin magawa-gawa. Kasi yung Ten Commandments, kaya niya bang gawin yun? Lahat yun? Kaya ba natin gawin, no? May nakakagawa ba sa inyo nun? Ako, tumasong kamay, no? May nakakagawa ba sa inyo nun, no? Pero ngayon, no, simple na lang pinapagawa sa atin, no? Magtiwala tayo sa Panginoon, no? Ibigay natin yung buong buhay natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Yun lang, no? Simple lang. Pero hirap na hirap pa rin tayong gawin, no? Sige, pagpatuloy natin, no? Nang palabas na sina Pablo sa Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo, inimbitahan sila ng mga tao na muling magsalita tungkol sa mga bagay na ito sa susunod na araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng pagtitipon ng maraming Hudyo at ng mga taong lumapit sa reliyon ng Hudyo, ang sumunod kina Pablo at Bernabe, pinangaralan sila ni Pablo at Bernabe at pinayuhan na ipagpatuloy ang kanilang pagtitiwala sa biyaya ng Diyos. Okay. Ayan, next, hanggang 52. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng nanirahan sa Antioch ay nagtipon sa sambahan ng mga Hudyo para makinig ng salita ng Panginoon. Nang makita ng mga pinuno ng mga Hudyo na maraming tao na dumalo at nainggit sila, sinalungat nila si Pablo at pinagsalitaan nila ng hindi maganda. Pero buong tapang silang sinagot ni na Pablo at Bernabe, dapat sa inyo muna ang mga Hudyo ipaparangal ang salita ng Diyos. Ngunit dahil tinatanggihan nyo ito, nangangahulugan lang na hindi kayo karapat-dapat bigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya mula ngayon, sa mga hindi Hudyo na kami mangangaral ng magandang balita. Sapagkat ito ang utos ng Panginoon sa amin. Ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo upang sa pamamagitan mo, ang kaligtasan ay makarating sa buong mundo. Nang marinig ito yon ng mga hindi Hudyo, natuwa sila at kanilang sinabi, kahanga-hanga ang salita ng Panginoon at lahat ng itinalaga para sa buhay na walang hanggan ay naging pananampalataya. Kaya kumalat ang salita ng Panginoon sa lugar na iyon. Pero sinulsulan ng mga pinuno ng mga Hudyo ang mga namumuno sa lungsod, pati na rin ang mga reliyoso at mga kilalang babae na kalabanin nila si Pablo. Kaya inusig nila na Pablo at Bernabe at pinalaya sa lugar na iyon. Ipinagpag ni Pablo at Bernabe ang alikabok sa kanilang mga paa bilang babala laban sa kanila at tumuloy sila sa Iconium. Ang tagapagsunod ni Jesus doon sa Antioch ay puspos ng banal na espiritu at masayang-masaya, no? Makikita natin dito na fulfilled nila doon sa lugar na yon yung pagmimisyon. Natapos nila na maibahagi, maikalat yung salita ng Panginoon. And sa part na to, sa Antioch in Pisidia, kaya nasa Iconium na sila after nyan, no, makikita natin dito na napaka-strategic ni Paul. Kasi dahil mga Hudyo na nga ito, no, yung mga pinuntahan kasi nila doon, sambahan na siya ng mga Hudyo. So itong mga taong ito, nakakilala na talaga, nakakinig na ng salita ng Panginoon, pero may kulang pa, may bago kasing nandoon pa rin sila sa Old Testament, kumbaga, yun pa rin yung pananaw nila. And nahihirapan, kaya medyo magulo pa rin yung nila, yung pananampalataya nila. Pero nung dumating si Paul, no, mas naliwanagan sila. Kaya sobrang hanga-hanga sila, di ba? Nung sinabi nilang, yung mga hindi rin Hudyo, hanga-hanga sila
binahagi nila Paul kasi natutuwa sila, na appreciate nila na ay hindi lang pala para sa Hudyo, natuwa sila na yes, ligtas din sila, ligtas din yung mga Hentil na yon, yung mga Gentiles na yon, ligtas din sila. Para din pala sa amin yung yung salita ng Panginoon, natuwa sila. And ganun yung way, no? Makikita natin dito na very strategic yung ginawa ni Paul dito, na instead na ginamit niya pa rin yung Old Testament o pinasadahan niya, pero pinakita niya dito na may bago. Ito yung Panginoong Jesus, no? Dinala dito ng Panginoon, binaba siya para pagbayaran yung mga kasalanan natin. At once na nagtiwala tayo sa Kanya, no? Nagtiwala tayo sa Kanya, makaliligtas tayo. Ayun. And ito, mapapansin natin dito, ito yung unang preaching ni Paul na recorded sa Book of Acts. And ibinahagi niya sa kaysayan ng Israel ang bansang hindi naging tapat at rebelde sa Diyos. Alam nila na mamumula sa kanilang tagapagligtas sa lahi ni David at naparito si John the Baptist para hinda ang darating na tagapagligtas. No? Kala kasi nila, ang inaantay kasi nila yung strategic na parang David style, no? Pero hindi. Hindi ganun yung nila. Hindi nila in-expect nila yung David, yung style ng yung ilalaban sila, pagtatanggol sila, pero yung iba yung dumating, no, yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Si Jesus ang dumating. And alam niyo yun dito, sa panahon natin, no, parang i-relate lang natin sila. Yung mga Jews, no, sila na yun, dapat sabi pa nga dito, dapat para sa inyo to eh. Dapat kayo yung una na nagtitiwala. Nakarinig na kayo eh, no. Pero hindi pa rin kayo, ba't ang pasaway nyo, no? Hindi pa rin kayo sumusunod sa Panginoon. Pero alam nyo yun, if i-relate natin siya dito, Christian ka na eh, no? Pero mas magaling pa to, mas marami pa tong alam sa'yo. Ba't ka na ganun, no? Parang Christian na tayo. Di ba, parang i-reflect natin sa sarili natin yun, no? Wala tayong exemption dito. As a Christian, no? Una ka na nakakilala sa Panginoon. And sana yung pamumuhay natin, galawang Kristiyano, no? And ayun, next naman, no, pumunta sila sa Iconium, 'di ba? Makikita natin na after nilang pumunta sa Perga, pumunta na sila ng Iconium. And ito ay probinsya lang ng Galatia. Okay, basahin natin verse 14 na tayo. Ay, chapter 14 na tayo. Chapter 14, verse 1. Yan. Chapter 14, verse 1. Yan. Basahin po natin. Nandiyan na po kayo. Okay. Sabi dito, ang nangyari sa Iconium ay katulad din ng nangyari sa Antioch. Pumunta sina Pablo at Bernabe sa sambahan ng mga Hudyo, at dahil sa kanilang pangangaral, maraming Hudyo at hindi Hudyo ang sumampalataya kay Jesus. Okay. Pero mayroon ding mga Hudyo na hindi sumampalataya. Siniraan nila ang mga mananampalataya sa mga hindi Hudyo at sinusulan pa nilang kalabanin sila. Nagtagal sina Pablo at Bernabe sa Iconium. Hindi sila natakot magsalita tungkol sa Panginoon. Ipinakita ng Panginoon na totoo ang kanilang itinuturo tungkol sa kanyang biyaya dahil binigyan niya sila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at mga kamangha-manghang bagay. Kaya nahati ang mga tao sa lungsod na iyon. Ang iba ay kumakampi sa mga Hudyong hindi nananampalataya at ang iba naman sa mga apostol. Nagplano ang ilang mga Hudyo at hindi Hudyo kasama ang kanilang mga pinuno na saktan at batuhin ang mga apostol. Nang malaman ng mga apostol ang planong iyon, agad silang umalis papuntang Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at sa mga lugar sa palibot nito. Ipinangaral nila roon ang magandang balita. Okay. No, makikita natin dito, same lang with
same lang doon sa una nilang pinuntahan, same lang sa Antioch, no, yung una nilang pinuntahan, may mga Hudyo din doon, may mga naniniwala, meron ding hindi naniniwala. Pero mapapansin natin dito na habang tumatagal yung pagmimisyon nila, no, tumitindi rin, no, pinagbabantaan na sila, makikita natin dito na pinagplanuhan sila. Pinagplanuhan silang usigin ng mga hindi naniniwala sa kanila. And eventually, umalis din sila kasi mayroon pang plano para sa kanilang mission. May pinapagawa pang mission sa kanila. At ganun din, nakita din natin dito na binigyan din ng mga kapangyarihan sila na gumawa ng himala, no? Ayun sinabi dito na gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay, no? Kahit na pahirap yung sitwasyon nila sa pagmimisyon, no? Lumalakas din sila kasi binibigyan kasama nila yung Panginoon at binibigyan pa sila ng mga ganong bagay. At ayun, after nun nila umalis ng Iconium, pumunta sila ng Lystra at Derbe, no? Makikita natin pumunta pa sila ng Lystra at Derbe, no? Kahit na inuusik na sila, marami na sila na experience, nagpapatuloy pa rin sila sa mission, tinatapos talaga nila. Ayun, so sa Lystra at Derbe naman, sa verse 8, sige basahin natin, verse 8 to 20, may isang lalaki sa Lystra na lumpo mula nang ipinanganak. Nakinig siya sa mga mensahe ni Pablo. Tinitigan ni Pablo ang lumpo at nakita niyang may pananampalataya ito. Nagagaling siya. Kaya malakas niyang sinabi, tumayo ka. Biglang tumayo ang lalaki at naglakad-lakad. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likonya, bumaba ang mga Diyos dito sa atin, sa anyong ng tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo dahil siya ang mismong tagapagligtas. Ang templo ng kanilang Diyos na si Zeus ay malapit lang sa labas ng lungsod. Kaya nagdala ang pari ni Zeus ng mga torong may kwintas na bulaklak doon sa pintuan ng lungsod. Gusto niya at ng mga tao na ihandog ito sa mga apostol. Nang malaman iyon ni Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang damit at tumakbo sila sa gitna ng mga tao at sumigaw, "Mga kaibigan, bakit maghahandog kayo sa amin? Kami ay mga tao lang na katulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang magandang balita para talikuran na ninyo ang mga walang kwentang Diyos na iyan at lumapit sa Diyos na buhay. Siya ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng bagay na narito. Noon, hinayaan na lang ng Diyos ang mga tao na sumusunod sa gusto nila. Ngunit hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapakilala ng kanyang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Binigyan niya kayo ng ulan ng mga ani sa takdang panahon, masaganang pagkain ang ibinigay niya sa inyong para matuwa kayo. Pero kahit ganito ang sinasabi ng mga apostol, nahirapan pa rin silang pigilan ang mga tao na magandog sa kanila. May mga Hudyong dumating mula sa Antioch na sakop ng Pisidia at sa Iconium. Kinumbinsi nila ang mga tao na kumampi sa kanila. Pagkatapos, pinagbabato nila si Pablo at kinaladkad palabas ng lungsod. Sa pag-aakala, siya'y patay na. Pero nang paligiran siya ng mga tagasunod ni Jesus, bumangon siya at bumalik sa lungsod. Kinabukasan, pumunta silang dalawa ni Bernabe sa Derbe. No? Makikita natin dito na pinagbabato sila. Pinagtulungan sila, pinagbabato. Hanggang sa kala nila patay na si Pablo. No? Natumba na si Pablo. Kala nila patay na. Pero dumating yung mga disciple nila sa mga pas na pinunta nila sa Iconium,
ay yung mga tagusunod nila, bumalik doon, yung mga pinunta nila sa Iconium, sa Antioch, in Pisidia, bumalik yun para tulungan si Pablo at kinovera nila para makatayo. Ayun, makikita natin dito, iba-iba yung response sa mabuting balita. May mga iba talaga maniniwala. And makikita natin dito yung unang-una, yung pilay, no? Hindi, ang totoo talaga, hindi sila Pablo Hindi sila Pablo yung magpapagaling sa'yo. Hindi si Bernabe ang magpapagaling sa'yo. Nakita lang nila Pablo na tunay siya na nanampalataya sa Panginoon, no? Na nagtitiwala talaga siya. Kaya, nung nagtiwala siya, nung tumayo siya kasi nagtitiwala siya sa Panginoon. Hindi siya tumayo dahil inutusan siya, no? Nagtiwala siya sa Panginoon at nakalakad siya. Yun, yung buong puso ka talaga magtitiwala sa Panginoon. Mangyayari ang lahat talaga ng gusto mo. And yung pari, no, sinamantala sila, no, ginawa silang Diyos-Diyosan talaga. Pinagkamala sila si Zeus, si Hermes na bumaba dito. Pero ano pa rin sila, instead na, alam nyo yun, eto sila, pwedeng yung mga bagay na binibigay sa kanila, yung mga pera, kung ano-ano binibigay sa kanila, mga alas, pwedeng sila dun mabulag na sila dun Sige, magpanggap na lang tayo. Okay doon, sarap ng buhay ng ganun Ikaw na, maraming ngayon, sa panahon ngayon, actually, di ba, maraming ganun. No, nagpipiling Diyos-Diyosan na sila. Kasi, ang sarap ng buhay nila, masarap yung buhay sa mga ganun. Pero pa rin sila, still pa rin sila sa paniniwala nila. No, nakita natin dito na nagubad sila, pinakita talaga nila na tao lang din kami. No, katulad nyo lang kami. Nagbabahagi lang kami ng salita ng Panginoon. No? At makikita natin doon na ganun dapat yung pananampalataya ng mga Kristiyano, yung mga nagtitiwala sa kanila, sa Diyos. Ganun dapat yung pananampalataya, no? Hindi mo palagi pagpapalit kahit na yung maganda na yung pinapakita sa'yo ng kaaway. Ito yung magiging buhay mo pag pinili mo ako. Pag sumusunod ka kasi sa Panginoon, no, mas tandaan nyo to, no, kung nahihirapan man kayo ngayon, tama lang yan. Di ba? Tama lang po yun. Tanggapin na natin yun. Kasi, alam nyo yun, kung sumusunod ka talaga sa Panginoon, mararanasan mo talaga yan. Normal yan na maranasan mo kung nahihirapan ka ngayon, nanghihina ka. Normal yan, no? Normal mahina, makaranas ng ganun. Ibig sabihin na talaga, sumusunod ka sa Panginoon kasi nakakaranas ka ng mga ganyan. And, ayun nga lang, you have a free will. Kung paano mo siya, alam niyo, babalik pa rin tayo sa free will. No? You have a free will kung paano mo siya i-handle, no? Kung magpapatalo ka ba? Or magpapatuloy ka sa pagsunod sa Panginoon. And yung makita din natin dito, yung mga disciples, no? Na tumulong. Mahalaga talaga, no? Hindi kaya ni Pablo, hindi kaya ni Bernabe, silang dalawa lang, no? Makikita rin natin dito na meron ng disciples, no? Hindi lang nagbabahagi sila doon sa mga lugar. Nakita natin na may mga disciples na, may mga leaders na din na nagli-lead na din sa bawat lugar. Kapag iniiwanan nila yon, nag-stay sila doon na matagal, tinetrain nila yung mga sambahan na yon, yung mga leaders, nag-a-appoint sila doon. Tinetrain nila. At nagkaroon ng disciple at tinulungan. Ay, alam mo yun, parang sa panahon natin ngayon, yung prayer lang, no? Pagpe-pray lang. Kaya meron tayo ditong prayer meeting, napakahalaga niya na isa sa mga lagi natin ginagawa, yung manalangin sa bawat isa. Kasi, yung mission ng bawat isa, harapin mo siya, we have different mission, pero sa panalangin, malaking tulong na yun na panalangin natin ng bawat isa. No, para mapagtagumpayan natin yung mission ng bawat isa. Amen po ba? And, ayun, after nun, nakita natin na after nun, nagpatuloy sila. Kahit na, kung i-imagine natin si Pablo nun, binato siya, nagpanggap na nga lang siyang patay para tigilan na siya no? And, nagpatuloy pa rin siya. Diba, pumunta lang, inangat lang siya, nagpahinga lang sa saglit, tumuloy pa rin siya, may pinuntahan pa rin siyang lugar. Kaya nyo ba yun, no? Kahit bugbog na kayo,
Sa mga pagod na, no, bugbog na tayo, kaya nyo pa ba yun na, susuko na ba tayo? Pag ano, kayo ba? Sa question for you, no, na ma-realize natin na, ito nga si Pablo, kahit anong gawin mo, kahit parang makikita natin dito na, di parang pag namatay talaga siya, handa siyang mamatay sa pagsunod lang sa Panginoon. And, ayun, saan sila next na pumunta? After nun, next slide. Ayan. After nun, bumalik na sila sa Syria. Makikita natin dito no, na after nilang matapos dun sa last nilang destination, pabalik Pabalik, sorry. Ayan, after nila sa Lystra at Derbe, no, may pinuntahan pa sila. And makikita natin dyan, pwede papunta dun sa pinakabuong map po. Gusto ko lang makita nyo yung appreciation, no. Kasi, di ba, natapos sila sa Derbe, tapos nagpahinga lang sila, tapos bumalik pa sila, no. Makikita nyo yung ruta nila. Instead na pumunta na lang sila dito sa Tarsus. Ito na yung Antioch pwede na sila pumunta dito no? Si Paul. Pwede siya pumunta dito. Pero ang ginawa niya, binalikan pa niya. Actually, nagdagdag pa siya nga sa Atalia. Nagdagdag pa siya, no? Nag-mission pa siya sa Atalia. Binalikan pa talaga niya. So, makikita natin dito na yung courage niya, yung lakas ng loob niya para kahit na nasaktan na siya, may yung paghihirap, nagpatuloy pa rin siya. And dito pa lang sa part na to, yung first mission pa lang niya, ranas niya na yung gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon, 'di ba? Na ipaparanas talaga sa kanya ng Panginoon yung paghihirap sa pagsunod sa pagsunod sa kanya, no? And ang dumating dito na tayo sa pagbalik na sa Antioch. Yan, bumalik na sila sa main church nila. Bumalik na sila. Nang dumating sina Pablo at Bernabe sa Antioch, tinipon nila ang mga mananampalataya at ikinuwento nila sa kanila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung papaano binigyan ng Diyos ang mga Hudyo ng pagkakataon sumampalataya at nanatili sila ng matagal sa Antioch kasama ang tagasunod ni Jesus doon. Ayun, so binahagi nila. After nun, nag-report sila sa church nila, binahagi nila yung mission nila kung paano nila napagtagumpayan yung mga mission nila. Diba? Ganon din sa church natin, no? After na mission natin, no? Masarap ibahagi din sa inyo, sa mga member natin na kung paano yung mission, paano naging mabuti yung galaw ng Panginoon sa mission, sa bawat mission natin. And dito, ayan, we have 4 key points na pwede nating i-note natin. Several ministry of the church to be mission-hearted. No? Paano ba tayo magkaroon ng mission-hearted bilang isang church? Paano ba tayo magkaroon ng mission-hearted? Unang-una, prayer and fasting. Mapapansin niyo po, no? Ano unang ginawa nila sa pinasa natin kanina? Ano po bang sa nabasa natin kanina? Ano yung una nilang ginawa? And sa dulo, no? Ganon din ang ginawa nila. Nag-pray sila, nag-fasting sila, 'di ba? Nananangin at nag-aayuno sila, no, sa sambahan nila. And napakahalaga po talaga nito sa isang simbahan, no? Pag may mga mission tayo, kailangan actually ayun nga yun yung sandata nila sa every mission nila. And pag napagtatagumpayan nila yon, nagpe-pray sila, nagpapasalamat sila sa Panginoon. And makikita natin dito, sobrang layo nung pinuntahan nila, nilakbay nila. Imagine, wala silang transportation yan na nilalakbay nila yan. Siguro may karawa sila, yung mga camel siguro or kabayo, yun lang yung transportation nila. And yung resort, ngayon, panahon natin, no?
Ang dami ng resources, no? Kamusta? Kamusta kaya? No? Pagdasal at pag-aayuno at pagdadasal, pananayuno, ang baon nila sa pagmumisyon. Yun na yun. Sapat na yung resources nila. And sa number 2 naman, preach and making disciples, no? Makikita natin dito rin sa part na to, no? Na palawak ng palawak din yung pagbabahagi na nila ng salita. I mean, from rural, no? Maliliit na bayan lang, una nila pinupuntahan. Pero dito, cities na talaga eh. Malalaki na. And dito, sa churches din talaga, sa isang church po, no? Mahalaga na nakapagbahagi tayo ng salita and may bahagi sa mga membro yung salita at magkaroon ng mga disciples, no? Sinabi dito, dinala ang balita sa city at hayaan ang mga disciple ang magdala sa mga sulok-sulok. Ngayon, yun yung purpose, no? We preach here in our church. And as a member, no, yung mission natin, no, ibahagi natin sa mga tahanan na, sa bahay, sa mga kaibigan, ayun yung part natin. And number 3 naman, ayan, strengthen and encourage. Strengthen and encourage, no? Wala na tayong example dito, si Paul na lang, no? Wala na tayong ibang example, si Paul na lang. Yung pananampalataya niya, kung paano siya nagkaroon ng lakas at courage na balikan pa, no? Lakas na mag-mission pa kahit bugbog na siya. No, lagi siyang tinataboy. May mga mag-share siya. Yes, marami nakikinig sa kanya. Pero marami ding talagang hindi na nananampalataya na iinis sa kanya. And bugbog na siya. Pero patuloy pa rin siya. May lakas pa rin siya para sa pagmimission. And may courage pa rin siya talaga na balikan pa, no? Binabalikan pa rin niya talaga. And sa church, ganun din, no? Let's practice to have strength. Magkaroon tayo ng lakas katulad ni Paul, at magkaroon tayo ng courage na ibahagi din yung salita. Hanggang ngayon ba, matanong ko lang, nahiya pa rin ba kayo? No? Nahiya pa rin ba kayo ibahagi yung salita ng Panginoon? Yan, sige, huwag nyo na sagutin, no? Sagutin nyo lang sa sarili nyo. Ayan, number 4, bago ako magtapos, no? Number 4, appoint and deploy, no? Sa isang church, mahalaga talaga na may na-appoint, no? May mga leader talaga. Mahalaga na may mga leader rin sa church, no? And we're not exempted, no? Hindi pwedeng, hindi ko sinasabi na member ka lang. May mga part din na mahalaga din maging leader ka din. Walang exemption dito. Lahat tayo dapat may maging leader tayo. Pero may mga tao na ina-appoint talaga sa isang simbahan at nire-ready para i-deploy. Alam niyo yun, yung deploy is hinahanda tayo para sa pag-deploy if may mga mission sa atin ng Panginoon. Ayan, hindi kasi kaya ng hindi kaya ng isang pastor lang sa isang simbahan, kaya kailangan may mga ina-appoint din na leaders at may mga dine-deploy din ang pastor. Ayun, no? And ayun yung 4 na points na gusto kong i-share sa inyo na isang simbahan, meron tayo niyan dapat, na ipapractice natin yan, to have mission-hearted. And imagine, no, inuulit ko na yung nilakbay ni Paul, no? And sige, inaan ko ba yung worship team? And sige, papahunahan tayo sa, before I pray, no, gusto ko pong, and sige, pero gusto ko muna i-share sa inyo to, no? Imagine yung nilakbay ni Paul without transportation, and eventually, sa mga susunod na chapter, mas malayo pa po. Mas malayo pa po yung hakbay niya. Magpag-aaralan natin dito na pupunta pa siya ng Rome, no? At kayo po, handa ba kayong maranasan yung gantong buhay, no? Handa na ba kayo? Yung papalayasin kayo, babatuin kayo, worst comes worst, sa pagbabahagi po ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, worst comes worst, pwede po tayo mamatay. And mayroon din po talagang mga ganun sa panahon na yun, no? Sa pagbabahagi lang ng Panginoon. Ngayon talaga, actually, hindi lang sa pagbabahagi ng Panginoon, kahit hindi ka pa nga nagbabahagi, pag nanonood ka ng balita, no, tumulong ka lang, di ba? Tumulong ka lang, pwede ka bang mamatay. Pero alam nyo po, yun talaga yung
Yun talaga sa paglilingkod sa Panginoon, handa dapat tayong maranasan yun, no? Pero, kayo po ba, nagagawa po ba natin yun, no? Sa tapat lang ng bahay natin, no? Hirap na hirap. Kamusta po? Yung kapitbahay ba natin, nababahagian ba natin? Yung mga kaibigan ba natin, nababahagian natin? No? Huwag na tayong lumayo. Sige po, kailangan ko po kayo tumayo. No? Huwag na tayong lumayo. Sa pamilya niyo po, kamusta po kayo? No? Nagagawa po ba natin yung mission natin? Sa panahon kasi natin ngayon, hanggang sana lang ba natin kaya mag-mission para sa Panginoon? After ng work, pagod na, no? Saka na lang. Saturday na lang ako mag-mission. Saka na lang ako, Sunday na lang ako, tatayo naman ako, mag-worship naman ako sa Panginoon eh. Yun na lang yung pag-mission ko sa akin. Hindi po ganun, no? Di ko po sinasabi na mali yung ginagawa natin sa ngayon. Pero lagi nyo po tandaan, kung anong meron kayo dahil yan po sa Panginoon, hindi ko po sinasabi na masama magtrabaho, masama mag-aral ng mabuti. Pero lagi nyo po tandaan na kung ano po kayo ngayon, kung ano po yung pinagkakabisihan nyo po ngayon, kung ano po yung pagpapala na meron kayo ngayon, yung blessing yun, dahil yan sa Panginoon. And, kaya rin po, meron din po tayo dito, napag-aralan na nga din natin dito, no? Siyempre po, sa mission, di naman natin kaya talaga mag-isa. Kaya nga, ang dami na natin series dito na pinag-aralan. No? Laging maging handa. No? Hindi susuko sa lahat ng pagsubok. No? Meron din tayong fight club. No? Meron din tayong kaagapay. No? May natutunan po ba tayo sa mga preaching na yun? Pakinggan lang po natin. No? Pasok lang dito, labas lang doon. No? Lagi nyo, sabi yung mission po, kailangan natin maging malakas at handa. Again po, hindi po tayo nandito sa church para lang po umattend lagi tuwing linggo. Yung pag-mission po, walang exempted dyan. Ay, matanda na ako. Para lang sa mga kabataan yan. Sila na dyan. Hindi ko na kaya yan. Wala na akong lakas. Ay, sasabihin ng mga kabataan. Ay, para sa matatanda yan, mas expert sila dyan, mas kaya nila, mas marami ng experience yung mga yan. Diba po? Wala pong exemption dito po. Lahat po tayo ay may mission, no? Kaya lagi nyo po tandaan, no? Sige po, sabihin nyo sa katabi nyo, tinawag ka para sa mission. No? And let us have heart for a mission.